Okay, tatry ko lang magpapawis kasi ang dami ko nakain crispy pata kahapon before I start doing my daily vlog today. So, okay, that was a good workout kahit papaano na lumabas yung konting crispy patang kinain ko kahapon. Before ako maligo, saktong-sakto, gagawin ko tong vlog. This is my wall set clipper. Tapos 2009 ko siya binili sa Guam, sa Ross, Dress for Less. Mamaya na ibang details, pakita ko muna sa inyo kung anong laman nito. Itong plastic yung sinusuot para hindi malagyan ng buhok yung mga damit natin. Buong set na to, isang suklay lang at saka yung brush na pangtanggal ng buhok sa mismong clipper. Yun lang yung nawala, or nasira pala yung brush pero yung isang suklay nawala. So what I do is I just use a toothbrush para tanggalin yung buhok. Ito siya, oh. Look at this. Sobrang tibay since 2009 and never ko pa siyang pinahasa. As is pa rin siya. Ayan. And it also has a detailed trimmer extension. So ito siya. You just lock it like this. Tapos ito na siya, mas maliit na trimmer. Okay, so mas detailed. But honestly, I don't use that one. Close. And since nabili ko siya sa Guam, 2009, this is 110. So meron akong, I use an AVR kasi meron siyang isang saksakan na 110. Oh, by the way, kumpleto pa to sa lahat ng numbers. So, meron akong 1 dito eh. Ayan. This is 1. Number 8 pa pala. But I really don't use these eh. Okay? So, ito yung mga kasama. May kasama ring suklay. And honestly, I don't use this, but it's good dun sa mga gusto mag-style ng buhok. Ako kasi semical eh. Okay, let's get to it. Also, ang nakakatuwa dito is isa lang ang pang-maintenance ko dito besides yung tinatanggal ko yung buhok sa toothbrush. Baby oil. So, pinapatakan ko lang ng baby oil yung blade after every use. That's it. And this has been working since 2009. Okay? So, on natin. As you can see, naririnig nyo. Grabe, sobrang tibay nito. Wala akong masasabi. Bali, kumuha lang ako ng salamin. Hiniram ko lang muna tong salamin na to. And nasa labas ako. Nasa garahe ako actually para mas madaling maglinis. And as you can see, hindi na ako nag-t-shirt kasi ang problema kasi sa t-shirt pag nahulog yung mga buhok, pag bagong ahit yung buhok medyo matulis yun, diba? So dumidikit siya sa mga butas ng mga shirts and minsan hindi siya natatanggal sa simpleng laundry. So ang nangyayari, nakakatusok yon and nakakairita. Actually sa totoo lang, madali lang to para sa mga semi-calvos out there na gusto magtipid. Ito talaga since 2009 ginagamit ko. Nag-stop lang ako nung pandemic kasi 'di ba sarado lahat. And then sabi ko, tumatanda na ako, 40 plus, sayang naman yung buhok ko, parati akong semical. But semical talaga ako ever since high school, I think. And then parang sabi ko ngayon mas gusto ko nang bumalik uli sa semical kasi magastos din magpagupit sa totoo lang. Pupunta ka ng mall. Dito sa amin meron sa labasan but they don't have the best na gamit, pero pag pupunta ka naman sa mall, yun nga, gagastos ka, magbibigay ka pa ng tip. And hindi lahat, hindi ko nila lahat, but there are some barbers na talagang hindi rin magaling eh. And yung iba siguro wala sa mood, na feel mo naman 'di ba pag how they handle you and everything. Yung iba hindi talaga maingat. And I've had a few occasions na nabwisit ako sa barber. I'm not gonna lie. Okay? Pero meron ding mga sobrang magagaling. Yung mga sobrang magagaling, usually nakabook na kaagad yung mga yan. Magagaling kasi nga, pinipilahan. And ngayon sinabi ko na lang, fuck it, I'm just gonna cut my hair, save me some money. And at the same time, magagamit ko to, hindi masisira.
Actually, the hardest part dito is yung sa tenga. Okay, so yung sa tenga, lalapit ako sa salamin, tapos ibababa ko yung tenga ko para mas makita ko, and then, paulit-ulit para make sure na I don't miss anything. Lalo na yung likod, just ulitin nyo lang ng ulitin para, it takes a lot of practice. Pero once nasanay ka na, parang madali na. Tapos, kahit nga si Michael Jordan, meron akong card ni Michael Jordan, he's clipping his own hair. Okay, so tapusin na natin to kasi mukha akong gago. Try ko kaya mag Mr. T. Guys, Mr. T na ako. Ang bilis lang, 'di ba? I-focus ko na itong video sa salamin para mas makita nyo. Kasi kailangan mas malapit ako para hindi magkamali. Paulit-ulit lang ako, so parang makikita ko naman sa salamin kung may mga hindi pantay Sa back naman ang ginagawa ko, ganito hawak ko. Ganyan lang ang hawak ko siya. Para pag ganun, pataas. As you can see, binabalik-balikan ko lang yung I just keep going back para pag may hindi pantay, at least chances are papantay din siya. Tapos maririnig nyo rin naman pag halos wala na siyang nakakat na hair, iba na yung tunog niya. Hindi katulad ng pag natatabas pa yung buhok, 'di ba, may tunog parang ganoon. Ito parang nagiging mas smooth na yung tunog. Pero syempre mas maganda pa rin siguro may kasama kayo para merong mag-guide sa inyo, sasabihin, yung may konti pang sa isang side, sa left or sa right side, balikan mo, ganyan. Take your time para hindi nyo na uli balikan. So I think we're done. Ito lang yung talagang maintenance ko dito is yung toothbrush. Pwede mo siya taas ng ganyan para mas malinis mo yung loob. I think before tinry ko rin tanggalin itong plate with the screwdriver para mas malinis ko yung loob, but next time na. Tapos after nito, ito lang ginagawa ko since naka taas na siyang ganyan. Lalagyan ko lang ng baby oil. Not a lot of baby oil, konti lang. Okay? We're not gonna go wild like Didi. And basically, that's it. That's it, guys. Maliligo lang ako, then we'll talk about it more. So, I had to do some errands. And, ito na siya. Okay? Ito na yung final final results. Yung clipper na yon, nabili ko ng 2009 sa Ross. Yung Ross, alam to ng mga balikbayan natin sa US kasi yan yung dress for less. Mura yung mga signature clothes kasi yung mga signature clothes, I think ito yung mga reject. May mga konting defect or something na ni-reject ng company dun sa supplier, tapos binibenta nila ngayon dito sa Ross para ibenta ng mas mura para lang ma-dispose na, sayang naman, di ba? That is Ross dress for less. Marami ring bumibili doon ng mga Pilipino at ginagawang business dito sa Pilipinas.
nire-resell nila. Okay? So nabili ko lang yung wall clipper set na yon sa Ross, sa Guam for just around $30. Ganun kamura. Truthfully, kahit 3 to 5,000 yun, I think super worth it siya. Kasi ilang years na eh. I don't see any signs na masisira siya anytime soon. Wala, talagang as is pa rin siya. It's working great. Yan ang pinakasulit kong gadget, and it has saved me a lot of money talaga. I will highly recommend it. That one, yan, is a 10 out of 10 for me. And if you can get it like sa Ross or something na mas mura, go for it. Hindi kayo magsisisi. Yan sa mga katulad ko ng mga semi-kalbo. Maybe you can use it for your pets as well. So, I don't know. Depends on what you're gonna use it for. But isa lang ang masasabi ko. Sobrang tibay niya. And also, by the way, hindi po ako sponsored ng wall. Okay? I bought that with my own money. Year 2009 na go pa. And if you like this video, please hit a like and subscribe. And I'll see you on my next vlog. Thank you.